Now, minsan, ang mga parin pa pagkatiwala sa extraordinary ministers sa kanan daw, sa kanan sa medyo yung sakramento yung pinagkatiwala, huwag ka nang tutulitahan saan pa. Pagkapos sa natin ang tabernacle, deposit mo na kaagad doon. Okay, kung nagkatiwala ko sa inyo, huwag mo kayong nasa inyo po yung sipon, huwag po kayong mamalengke, huwag po kayong kwan bago pumunta sa simbahan. Obligasyon yung pong pumunta kaagad sa simbahan para ilagay sa tabernacle yung isa't isa pa sa kanya. Usually, Father, di ba balong siya ng formal? So, wala ka sa kung mga sila. Alis. Kung sa akin, hindi ko aalis. Kasi para yung sa susunod na misa, pag ilalabas yun ng pare, kailangan kasi i-inspect yung pari yung corporal. Hindi bang halata sa misa? Pero kung sa misa, ang pari i-inspect niya ang corporal bago ito pinag-forward. Mabilis ang tingin na po yun. So, since nanggaling sa community yun, sa susunod na misa na ilalabas yun, na-inspect na lang. Na-inspect na ng pari yung corporal. So, yun ang so, go directly. Okay, go directly. Kasi pinagbabawal mag-hands-on doon. Sa kanila, pinagbabawal to yun, carry around. So, yan. Ang wording po ng kanila, to carry around the Blessed Eucharist. Unless for serious pastoral pa. Mamaya makikita natin kung ano yung kung kailan pwede, when are you allowed to carry the Blessed Eucharist around? Pero sa ganong sitwasyon, hanap mo ang pinagmalapit na tabernacle. Okay. Kahit habang nagmimisa si Father, kung pwede, o kung pwede ikalapit kung kanina si mas confident na mapasok, basta naikot, huwag patatambayin sa labas ng tabernacle. Okay. In another sense, ulitin po ng pare yung community minister na maglagay ng sapat, yung sapat lang po sa siporium na ipapakunan yun. Huwag pong gagawin overflowing kasi ang ating tabernacle ay hindi po refrigerator. Okay. The tabernacle is not a refrigerator. Okay. Bakit tayo may tabernacle? Bakit may nire-reserve doon na osya? Ang dahilan po doon, para po ito sa mga may sakit. Hindi naman siguro na dito maraming testing. No. Diba? Kaya yung sapat lang, ideally, yung sapat lang na mag-uubos sa misa, ang nakalagay sa siguryo. So, bumabagsak yung aking kaloob. Kung kunwari, pagbukas ng tabernacle, ako, 10 ganito, gano'n katagal itong iuubusin. Kami lang po sa cathedral kasi at least oras-oras po yung misa nila. Okay lang yun. Okay? Or for example, dito, Sunday Mass na sa umaga, kahit marami pa. Pero, dapat mababawasan na hanggang sa huling misa, iisa na lang ang ikabalik. Okay? So, hindi po kailangan po kailangan pagtsahin. Hindi po kailangan punuhin, kailangan pagtsahin. Now, this also goes, for example, sa mga parokyo po sa Benguet. Hindi every Sunday may misa sila. Ang i-reserve nila, yung sapat sa isang buwan. Okay, bakit sapat sa isang buwan? Yung misa sa first Sunday, pero celebration and Sunday celebration and absence of a priest sila, may mapapagpahiginan sila hanggang sa susunod na misa. Pwede yun. Okay, pero dito po sa patio. Okay? So, nagtatsahan po. Isang na kami ng ganito, 300 o 500. Parangin po natin ano po yung usually, ganito po 300 or now, bago mag-visit. Kaya, ang tanong po, minsan, may practice ko na pag-uhugas ng kamay, tama? Kaya, ano po mas mahalaga? Hugas ng kamay pa, magpakumun nyo ng
pagkatapos magpahugas? Pagkatapos. Oo, pagkatapos. Mas importante ang pagkatapos. Okay, mas importante po ang pagkatapos kasi yung particles, inahalo natin sa tubig. Eh, bakit ba kasi natin inahalo sa tubig? Okay, bakit ba natin inahalo sa tubig? Ang doctrine po kasi natin, habang tinapay, the bread is still existing, nandun si Kristo. Okay. Ngayon, ang tawag po sa paghuhugas ng kamay, or yung mga paghuhugas na ginagawa pa, ang tawag po doon is ablutions. Okay? Ablutions. Ano bang ibig sabihin doon? Sinasadya nating sirain yung matter ng tinapay at alak. Okay? Bakit natin sinasadya sirain? Kasi para ma-respeto yung sakramento. Kunwari, ano ba sinisisi? Kunwari, alak. Okay, yung alak. Yung alak na, pag uminom ako sa kalis, may alak pa dun sa loob, no? Kalis na konti. Nakadikit sa wall na kalis. Pag dadagdagan ko siya ng tubig, mas maraming na yung tubig kaysa sa yung alak. Tama? Mas marami na yung tubig kaysa sa alak. Ano ibig sabihin? Yung presence ni Kristo wala na. Iinumin ko lang. Kaya ganun din po sa tinapay. Yung maliit na tinapay, yung mga maliit na particles na yan, nandun pa si Kristo nasa dulo pa ng inyong mga daliri. Pero pag lalagyan mo siya ng tubig, anong mas marami na kayo? Yung tinapay yung tubig, nasira na po yun. Nasira na yun. Yung matter ng tinapay. Therefore, pag nabukas kayo, wala na po din yung presence ni Kristo. Pero, kailangan respetuhin yung tubig na yun. Hindi po siya basta-basta oo. Ang tama pong disposal ko, kung maiinom ko, hindi yun. Pero, kung masyadong marami, tatlo kayo yung minister. Tatlo kayo yung pinagkagasan yung gusto yung pinagin. Ang tamang pag-dispose ko ay hindi po ididilig sa alaman. Sabi nila ididilig sa alaman, mali po yun. Iabot sa lupa. Okay, lahat po ng mga bagay na nawalan na ng bisa bilang banal na bagay, nililibig, tinatakot sa lupa. Sa lupa po, kasi kung sa halaman, nasa dahon, walang respeto doon. Kaya po, for example, kung nagigtas siguro sa sarili niyo, ang ginagawa niyo po, dapat nililibig niya. Kung may statwa kayo na nasira, di ba? Paano yung dispose? Hindi na magagamit. Nililibig niya. Kung investments ko, sobrang butas-butas na gagawin ko dyan, susubugin niya sa ako, ilalagay sa lupa. Okay? At ganoon din po sa yung upload na tinatawag ito. Itong tubig na to, di ba mas marami na yung tubig kaysa sa yung Austria, wala na po dyan ang presence ni Kristo. Pero ito kailangan respetuhin, kaya ako bilang pari, iniinom ko, masyadong marami siguro, tatanong ko sa lupa. Okay? Kung walang lupa, Paano naman pero na may lupa? ito po sa may lupa po doon tayo. Hindi po sa dapat. Hindi po sa dapat. Sa lupa. Yes, ma'am. At paano yung simula kasi yung practices na sa alcohol until now, after yung magbigay ng community ng mga lay ministers, alcohol lang ginagamit nila sa mga investigators. Magtubig mo na bago mag-alcohol. Magtubig mo na bago mag-alcohol kasi naghuhugas tayo, hindi dahil madumi yung kamay natin. Naghuhugas tayo kasi meron presence ng Kristo doon na baka hindi natin alam
baka hindi natin alam kasi kapatas ka ng simbahan, alam mo hindi, sinasadya mo hindi, pag magawa mo, sacrilege. Ano po ang penalty mo? Automatic excommunication. Ganon kabigat. Automatic excommunication. Ano po? Latte sa natawag po din sa latte sa excommunication. Kaya, may mali, konti lang naman yan. Excommunication ka din yan. Hindi kailangan i-declare ng simbahan. Hindi kailangan i-declare ng simbahan. Pero in fact, excommunicated ka. Masama ka kung hindi mo alam. Tapos na pumunta pa sa mga araw, hindi nadagdagan pa. So kaya tinubukas ng kamay. Kasi we're taking care of the humans. So, magtubig mo na wala namang magbabawal sa ating mga mag-upload. After we have that nasa likod, hindi nyo po nakikita sila. Kahit yung baby na sinas, diretso mo sila sa alcohol. Alcohol? Kaya nyo sila, mag-isa lang yun. Kasi part ng ceremony of occlusions, wala po nakita sa mga libro ng alcoholization. Part po ng ceremony of occlusions. Kaya nga, even kung kayo nang nagbibigay ng pumunit sa may sakit, siguro naman lahat kayo meron. Napaka-importante dito sa extraordinary ministers of our community. Okay. Kung wala po, may mabibili po doon sa may Portavaga. Pero bago po yung gamitin, ipapakamastas po. Okay. Kahit kayo, for example, magbibigay kayo ng communion, tapos may pigs, tapos may division. I-upload nyo po, lagyan nyo yung tubig. I-upload nyo po. Pwede pa kayo mag-blast dyan, gusto nyo. Basta wala natitira doon. Swirl, tsaka nisa. O pwede nyo po kinopin. Pwede nyo po isa. Diba? So, doon natin makikita na we have taken care. Nagawa natin with utmost care yung obligasyon na i-apagili yung experience. Okay? So, wala kayo. Now, meron po isang case kasi nagulat ako dito sa isang case. May isang sakrisan lumapit sa amin. Daladalang case. Tapos, binuksan ko na. May isang proyekto na inaabang na. Medyo nabakan ako sa case kasi kung po yun, ang kwento ng sakristan nag-home visit daw sila sa isang parokyano na may sakit na dinadalahan ng komunyon ng isang communion minister. Hindi ko alam yung communion minister yata iiwan yung pigs. Nakalimutan. Tapos ayan, inabag na yung pigs nandun sa altar. Altar nung pinapakamunin niya. Inabag yung pigs. Nung nakita ng buwan, ng sakristan, dinala yan sa simbahan, dinala sa akin. Kasi naabag na. Siyempre, kailangan kong i-dispose yung buwan. Kailangan kong i-dispose yung osya. Ang ginawa ko po doon, meron pa kung tinatawag na itinatawag na ablution cup. Lalagyan ng tubig, yung ilalagay yung osya, tapos ilalagay mo sa tabernacle hanggang sa totally ma-disintegrate yung osya. Tsaka mo ililibig yung kasama yung pigs. Hindi ba? Hindi ko kasama yung pigs. Yung osya na kinuha ko. Tapos na. Now, ang nakakatakot po dito sa ganitong sitwasyon, yung communion minister na nakaiwan, hindi niya alam na excommunication.
excommunication po yun. Hindi kailangan ikuha ng simbahan na excommunicated ka. And paano malilift yung excommunication? Blood and sentence excommunication. Hindi uubra ang simple kumpisan. Ang kailangan gawin mo parang humumpisan sa Somalia, yung parang kailangan pang sumulat sa Roma, i-describe kung anong nangyari. Kailangan sumulat sa Roma bago niya, tapos ganito, bumalik ka after 1 month. Which naman sila mag-reply, subukan ko rin. Bumalik ka after 1 month para yung iba mga kasalanan mo pwede i-absolve, pero yung kasalanan mo, yung sa Eucharist, kailangan po isulat sa Roma yan. Gagastos ang palit ng 1,200 para lang magpapadala ng sulat sa Roma. Balik ka sa akin after 1 month. Tapos, tsaka babalik yung sulat sa iyo, tsaka mo pala pwedeng i-absolve yung may error. Tsaka bibigyan mo siya ng, kasi dun sa sulat may tinatawag ng protocol number. Para kung may mangyari, parang serial number. Para kung may mangyari akala ko tayo lang nakakaalam ng iwan mo. Pero meron po pala ibang makakaalam. Tapos magsumpong kay Father, yung communion minister na yan, nakalibang na yan. Diba? Ang depensa ng tapos na doon, inisal ko na, ito yung protocol number. Pero ang problema, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino. Diba? Kasi kailangan sumulat sa Roma yan. Matatawarin naman, pero yung mga it really takes time. Kasi, bakit po? Kasi, ang tawag ko kasi doon is crime. Lahat ng kasalanan, lahat ng crime, kasalanan. Pero hindi lahat ng kasalanan, crime sa mga nasimbahan. Nag-chismis ako, kasalanan yun, pero hindi yung crime. Pero, there are 16, specific, 16 crimes sa simbahan na hindi dapat na-absolve agad. Kung may parin na nag-absolve sa'yo, sige, na-absolve ka, wala kang kasalanan, pero hindi niya tinatanggal yung penalty ng excommunication. Hindi niya tinatanggal yung penalty ng excommunication. Yes. Roma lang po. Hindi po, nasa kanan ko po siya. Roma lang pwede magpagano. So, yung pare, pwede ka niyang i-absolve. Okay, wala kang kasalanan, pero hindi ibig sabihin ka, yung penalty wala. Excommunicated ka. Okay. Pero pag alam mo pare ginagawa niya, hindi mo na ako mag-absolve. Hintayin ko yung sulat ng Purante sa Roma. Then, i-absolve ko para tatanggalin ko na ngayon kasalanan, tatanggalin pa yung crime. Penalty. Ganun kaseryoso pa rin lahat ng Blessed Eucharist. Kaya nga, sabi ko, after sa misa sa labas, diretso ka agad. Diretso ka agad. Pero anything, alam mo ba ito hindi? Sinasadya mo ito hindi? Crime. Hindi man nalalaman ng karamihan, pero lantayan sa mata ng Diyos. Wala po. Meron po sa iba, sa mga ibang crimes meron, pero sa pag-Eucharist na pinag-uusapan, wala po. Wala pong takas. Kaya na, naalala niyo po yung issue sa may Ateneo na may nag-food review ng Ostia. Crispiness, 10/10. Taste, 7/10. Use natin. Excommunicated po siya. Kailangan dumaan sa proseso. Alam ba niyo yung ginagawa niya? O sinasadya ba niyo yung ginagawa niya? It's out of the question. When the offense is towards the Blessed Eucharist, ano po ba sa it's a crime.
sitwasyon, marami pong bangos siya. Opo, parang wala isang Nasira yung os siya, inaman. parang medyo, parang ganun pa. Medyo inaman pero hindi pa kinakain ng abang totally. Opo. Pero meron ng abang. Opo. So kailangan mo na siyang i-upload. So, pag nagpunta siya pa, ano yun, nagpalakagay siya sa container. Oo. Para ano yan, yung pinagdagyan, ilalagay sa mismong cover. Sa tabernacle. Mismong cover na nagpapalagay. Opo. Sa loob mismo. Oo, sa loob mismo ng tabernacle. Pero gawain niya ng palad ko yung pag-upload ko doon na gawain niya ng palad. Hindi niya pwedeng ipagawa sa... As much as possible, kailangan niyo gawin ang pari. Obligasyon ng pari. On extraordinary circumstances na pwede gawin yun. Pero, obligasyon po ng pari niya, upload po yun. Dapat talaga yung father. Kung ako talaga, hindi ko iuutos yun eh. Kung ako ang pari, hindi ko iuutos yun. Obligasyon po talaga. Maniging obligasyon po ng pari, siya ang mag-upload sa mga ganong circumstance. Hindi lang siya pwede hindi lang siya pwede i-delegate basta-basta. Only in extraordinary circumstance. Kunwari gera, wala talaga po. Then, kung alam ng pari na safe, walang danger sa pag pwede i-delegate. Tapos mother, one time kasi after yung mass, nagpapakita kami ng naalala niya ng sa tapos yung si Born kasi yung last binuksan ko is meron pang more about tapos pinalik ko kay Father. Father, meron nag-iwas. Parang inis mo siya kasi binili ko sa kanya. Di ba? Kaya kung tama yung ginawa mo, wala kang pananagutan doon. Tama yung ginawa mo. Malinis man yung parte sa'yo. Tama yung ginawa mo. Parang siya naiinis. Kaya mo siya. Pero kung ganyan yung sitwasyon, di ba? Kung, for example, nakaalis na si Father, pero nakita niyo gano'n, can you upload? I-upload niyo. I-upload niyo. Kasi yung moral obligation ang nangingibabaw dito. Okay, yung moral obligation ay yung wala na yung parang nakakapagintay na. Meron po ba tayong group chat Upload niyo. ng mga lay minister? Sa Lending, nag-recom yata yun. Pwede. Yun na po yun. Isa lang. Yung sa recom natin, yun na yun. Yung cluster. Wala po yung tanong natin, wala tayong grupo na yung chat na all ministers. Wala pa naman. Wala pa po. Article naman yung sinusaban natin. Pero ibang usapan ng isang sibolyo ng inapan. Ibang usapan yan. Pero kung particles lang, nalimutan, upload nyo. Or, kung napapakumun yung kayo ng may sakit, gumamit kayo ng pics, i-upload nyo. Tapos, upload nyo pagkatapos. Ada yung pigs, kung ilang may sakit ang pag-upload mo, yung isa ito pupuntahan. Pwede po. In fact, hindi na po yung may sakit ang sasama sa blita. Pati po yung kasama, yung bantay. Pati po yung bantay, isama niyo po pakukulinan. Pero kung kunwari, marami po silang bantay, tapos tatlong may sakit, tatlo lang po yung ostya. Unahin niyo kung pakukulinan yung may sakit bago yung bantay. Pero kung may sobrang po kunwari, yung bantay po, yun ang po. Kaya yun po. Yun po yung fun. Yun po yung seriousness ko bakit. So, this ministry is the most intimate but also the most dangerous. Dangerous kasi minsan, even kung hindi ka
ang importante is ginawa ba lahat? Ginawa ba una is alam ba natin kwan? Alam ba natin yung ginagawa natin? Kasi pag alam natin yung ginagawa natin, in whatever situation, we are more careful. We are more careful in distributing the community. Kasi hindi lang po talaga siya simple. Hindi po talaga siya simple. Kaya po sa atin rin po. Ano po nagbabantay? Ay, hindi na po kailangan. Hindi na po. Basta kung pag humihingi po, bigyan. Hindi na po natin, wala po sa ating business na to, kasal na ba o hindi. Kung basta po pumira, bigyan. That's the general thing. Tungkulin po yan ng parish priest. Tungkulin po yan ng parish priest. Hindi po natin yan tungkulin. Basta kung ano tungkulin po natin, pumira, bigyan po. Pero tungkulin ng parish priest sa minsan kasi pumira. Kasi po yun, mapapahiya yung tao. Okay, mapapahiya po yung tao. Ang papa mo kasi is, yung marapat mo authority naman sabi ng kanyang sitwasyon, wala po sa level na yan. Nasa level po yun ng pastor. Nasa level po yun ng pastor. Correct. Okay. So far, okay na po ba tayo? Okay. So yun po, may goal po is hindi po parang pangutin kayo, pero makita mo na yung talagang care. I'm just speaking objectively as the church teaches. Kasi it really contains penalties. Okay. It really contains penalties. Kung gusto nyo pong tignan, basahin ng mas malaliman, pwede nyo siyang mabasa sa Sacramento, Sanctitatis Hotel. Sulat po. Pwede rin po natin makita sa kanong no? Sacramento, Sanctitatis Hotel. Sacramento. Sinabi po natin yung kanan na wala sa isip ko ano yung pan. Sa daughter of St. Paul, meron ganun. Sa may mabini po. May mga libro doon.
Sacrament. Kung po magagawa to. Una, bakit po ba? Kasi hindi po mapayag yung asawa rin na Marami yung kailangan pong tanungin, as speaking, kailangan tanungin po bakit ganun. Bakit ganun na lang ang version nila? Wala po akong magagawa to. Kailangan po muna nilang linawin po yun sa pamilya. Kasi kung hindi po yan nalilinaw, at kung matutulungan po ng parish priest, mas mabuti po. Kasi kung hindi po yung nalilinaw, nahihimasok po tayo. Yun po yung maaari ko magbubukan. So, kailangan po nilang ayusin po na yun sa pamilya. Kailangan po ma-involve si parish priest para makapag-usap better. Hindi ko mahanap yung presentation. Kaya kahit kami mga paano, sabi ko na-concentrate kami, tinapay at hindi kasama ang anak. Kami. Very hard. Anyway, okay na po tayo. Meron po tayong may pina-recopy of material. Ito po yung communion of the sick. Magagamit niyo po ito pag kayo po ay nagpapako yun sa mga may sakit. Okay. Ito po yung rito na akta para po sa para bibigyan po maraming sa may sakit. Tungkulin po ng isang extraordinary minister, Holy Communion, na magbigay po ng communion sa may sakit. Okay. Kung ito po ay hinihingi. Okay, sige po. Ngayon, ito na po yung official na rito. Pero, hindi po ibig sabihin po dito na dito lang ang pwede natin sundin. Kasi naroon ako, nabibigay tayo ng communion tuwing dito. Okay. So first and foremost, pwede nyo pong basahin pwede nyo pong basahin para sa inyo kung yung palatanda, yung mga papaalala yung simula. Pero, magsisimula po tayo sa page 10, outline of the right. Okay, punta po tayo sa outline of the right. Ay, teka lang. Bago doon, okay. Isang paalala lang. Ano ba? Teka lang na. Okay, punta po muna pala sa page 8. Punta po natin sa page 8. Ngayon, kung regular naman po natin dinadalaw yung may sakit at pinibigyan ng communion, siguro mas okay na rin natin sila kung paano maghanda. Kung paano maghanda. Tingnan po natin dito sa page 8. Nakita niyo po yung 74 sa baba. 74, basahin po natin. When the Eucharist is brought to the sick, it should be carried in a pyx or a small closed container. Those who are with the sick should be asked to prepare a table covered with linen cloth, upon which the Blessed Sacrament will be placed. O ulit, ano pong ipapahanda natin sa mga kaanak na may sakit? A table covered with linen cloth, upon which the Blessed Sacrament may be placed. Katuloy po, lighted candles are prepared, and where it is customary, a vessel of holy water. Care should be taken to make the occasion special and joyful. Paano po gagawin yun? Ito po ang mesa. Paano po gagawin yan? Kung nakaratay yung bibigyan ng communion, it's not
regular naman yung pagpapakot. I-instruct po natin sa kanila na maganda po ng sa ilalagay ang nasa so, repeated na to. Okay. Lagyan ng kanina sa dalawang gilid. Kung pwede lagyan ng cruise sa gitna, lagyan ng cruise, tsaka isang bottle ng holy water kung kailangan. So, kanya po yun sa okay. Bakit po? Kasi pagdating nyo sa bahay, ang unang-unang po yung gagawin, hindi po matiilid yung mga tao. Pagdating nyo po, dala nyo po yung Eucharistia. Ang may dala ng Eucharistia, gagawin kung ano ang dapat gawin kaagad sa Eucharistia. Diba? So, for example, galing sa misa, ibig kabilin sa inyo, ano pong gagawin nyo? Dalhin na sa tabernacle. Ngayon, pag punatod po kayo sa bahay ng mga sakit, ang unang gagawin is pure yung blessed Eucharist. Pagpunta ng pagsismisa sa tabernacle. Okay, so ano yun? Diretso pa kayo dun sa may mesa. Okay? Mag-spread ng corporal. Ilagay doon. Then, ito na, sa rito nyo na po sila papatigin. Okay, sa rito nyo po sila papatigin. Okay. At ano po yung pagkasunod-sunod ng rito? May apat na bahagi po dito na sa page 10. Okay. Pero dito natin sa page 10. Sabi po niya, introductory rights. Sa ilalim po ng introductory rights, ano po lang yung natin? May reading. Dito mapasok yung pagbake. Okay? Next, sprinkling of holy water. Then, benediction act. Ang second part ng rito would be liturgy of the word. Okay, may readings. Parang sa misa. May readings. May response. May universal prayer. Tapos, third part would be liturgy of Holy Communion. Lord's Prayer, Communion, Silent Prayer, Prayer after Communion, tapos concluding rite, which is blessing. Okay. So, susunod lang po natin itong rito. Ito yung buod ng rito. Hindi pagkakasunod-sunod ng rito. Sabihin natin weekdays. Pag weekdays, okay ng communion. Pwede natin itong gamitin. Pero, pag Sunday, ay nakakatawa. Pag Sunday, kailangan natin i-bolikahin yung pagkasunod-sunod ng rito. Pwede natin gamitin yung sa buhay. Basta alam natin yung pagkasunod-sunod ng rito. Okay? So, ano mangyayari? Okay. Anong pinakauna? Is, pwede kayo mamili. A, B, C, D. Okay. Ito yung greeting. Okay. Magsimula ba kayo sa ilan yung kapatid yung A? Okay. Hindi na po. Diretso sa greeting. So, dito kayo. A, B, C, D. Sige nga. Sino mo gusto magbasa ng Form A? Form A. So, volunteer. Please be in the house and you all be in the house. Okay. Please be in the house and all. Sino po gusto mong bigat? Joke lang. Papakita ko po paano po pasok ako sa bahay. Inayos ko yung Ano page po? buhod. Kasi yung kapitan. Please be in this house and all who live here. Sagot? Or, sorry. If the minister is not a priest or people, he adds to the reading doesn't be done forever. So, ano po nangyari? Peace be with this house and all who live here. Blessed be God forever. Okay. Hindi po. Blessed be God forever. Sa lang, may sakit. Okay. So, papasok tayo sa sprinkling of water. Okay. Then, this is the proclamation of the baptism of Christ, who by his death and resurrection has redeemed us. Ang
gagawin nyo, basahin po yung sarili nyo. Basahin nyo may sakit, basahin nyo yung mga pamilya. Okay? So, wag na kayo, yung may sakit, tapos yung pamilya. Okay? Or, meron tayong 4P doon. Ano ba yung 4P? So, gusto mo ba sa 4P? Ayun, di ba? Let this water. By title po ang pan natin, by title po, nandito po tayo sa reading. Tapos na tayo sa reading. Tama po? Nasaan na tayo? Sprinkling with holy water. Ilan ang 4 sa sprinkling of holy water? Dalawa. A at B. Ay, ano dyan? A-N. So 4A, sabi niya, let this water fall to mine or baptism to Christ by his death and resurrection is redeemed to basa. Ano po yung 4B? Same thing, basa. Okay. Huwag niyo pong gagamitin yung dalawang form. Pili po kayo. Okay, always pipili. Ngayon, after that, okay, the next. Okay, next sa introductory rite. Ano po susunod? Benediction rite. So, meron na naman tayo form A, form B, form C. Ano po yung form A? So, sasabihin niyo po, bibigyan niyo ng introduction. My brothers and sisters, we prepare ourselves for this celebration. Let us go to my heart state. So, hindi na naman kayo dyan. So, I confess to Almighty God, to you, my brothers and sisters. Have mercy on us, O Lord. Show us, O Lord, your mercy. Okay, another form is by your custom mystery of one for our salvation. Lord, have mercy. You know us not the wonders of your passion. Christ, have mercy. When we receive your body, you share with us your paschal sacrifice. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Ito po bang first part, yung introductory rites, makikita po ba natin sa sambuhay? Yes. Of course. So kung Sunday kayo nagpapakomunyon, huwag ikaw gamitin yun sa sambuhay. Okay? So may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Okay. Papasok na tayo sa meetings. Kung meron po sa sambuhay ng first meeting, just for sa second meeting, gospel at prayers of the faithful yun po ang gamitin natin. Okay? In all other days, Monday, Tuesday, Wednesday, ito ang gamitin natin. Okay? So, meron dito sa bansa, ito yung word ng one. Ito, minsan, parang gawin, parang ma-short na rin ang gospel na lang ang binabasa. Pero hindi masabihin naman, gusto niyo medyo haba-haba ang reading. My first reading, second reading, at first sponsor sa ito kami sa likod. Okay, sa likod. Okay na dyan yung reading. Ang binabasa namin reading kung ano yung reading sa Sunday. As long as memorize nyo po yung order. Memorize po yung order. Pero paglito, pero pupunan kayo ng paunod yun ng Lunes, Martes, Miyerkules. Ang gawin nyo. Pero paglito, pag-iitis yun. Pero ang importante, ang point ko lang po kasi dito, dapat memory kayo ayos ng ritual.
gumagawa ng ating sariling ritual. Yun ang problema. Para hindi tayo gumagawa sa sariling ritual. Kasi parang yan. Oo. Sundan yung ayos nito. Okay, so may gospel, okay. May readings, tapos prayers of the faithful para sa misa din. Pagkatapos doon, okay, pagkatapos ng readings, anong gagawin? Pagkatapos yung readings, gospel, anong gagawin? Responsorial sa, tapos lahat yun, anong susunod na part ng ritual? Tapos na ba yung liturgy of lower? Okay, liturgy of Holy Communion. Saan nagsisimula ang liturgy of Holy Communion? Our Father. So, our Father who art in heaven, o ngayon, our Father. Tapos din, our Father, ngayon, it is, lapit ka sa pigs, load ka sa pigs, saan mo? Tapos na yung our God, diba? For example, now let us pray as Christ the Lord has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be. Tapos, ang our Father, harap ka lang sa pigs. And whenever you're in the presence of the Holy Eucharist, Lord, it's always G of that. Okay? So, sasabihin is, Lord, the Lamb of God, take the Lord and Jesus of the sins of the world. Blessed are those who suffer. Pakumunyan yung may sakit, pakumunyan yung mga family. Okay? Tapos, pagkatapos niya, wala nang naman. Tapos, tuloy yung pigs. Okay. Tapos, ayan na. Tapos, you will go, after the liturgy of Holy Communion, we prayer after communion. Prayer after communion. So, ilan po ang form ng prayer of communion natin dito po sa ritual? Merong apat. Okay, you have choices. Okay. Now, we will go to the blessing. Okay. Tingnan niyo po, the priest or deacon, yung priest or deacon, sa 91, bless them to use the following blessings. If, however, any of the blessed sacrament remains, you may bless the sick person by it. Tanda po, priest and deacon. So, hindi niyo po gagamitin itong may priest. Ano po ang gagamitin niyo? Yung nandito, yung may minister. So, ano po yung blessing po natin? Ano po ang blessing for ministers? Dalawa. Okay, ano po yung una? May the Lord bless us, protect us from evil, and release us from the or May the Almighty and merciful God bless and protect us, so how do you execute that? You form by execute. Okay? May the Lord bless us, protect us from all evil, and give us to everlasting life. Or, may the Almighty God, may Almighty merciful God, bless and protect us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po siya ganyan. Ganito. Okay. Ano po, kahit bakit dito, sa outline of the rights of sa yung susunod sa page 24. Yung page 24 ko kasi ito, sa hospital ko. Ibig sabihin, ang presumption, maraming naumunod yun. Okay? Ang presumption, maraming naumunod yun. Pareho pa rin ko, greeting, Lord's Prayer, communion. Then, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Then, rumonta na po kayo sa mga gusto ko.
Babawi ko po. Hindi, joke lang. Hindi, sa inyo na po yan. Kaya po maging kopya. And meron po sa office para po sa mga may meron po sa office. So kung paano, at least alam niyo na po yung unang dito. Kaya, ina-demonstrate ko po ng buo. Sino po ang gusto magpanggap na may sakit? Sino po ang may high blood? May mataas ang uric? Dito lang po kayo. Dito lang po kayo. Yan. Kayo. Or sino gusto mag-demonstrate sa inyo? Panoorin natin. Panoorin natin. May gaganap po na akong may sakit. May gaganap po kamag-anak. May gaganap po kamag-anak. Kuya, kamag-anak po kayo. Sige po, dali po yung bukas sa likod. Yan. Ano ulit natin? Sino po gusto kong mag-opinion niyo? Communion Minister. Lapit na po. Lapit na po. Gagawin niyo rin po ito eh. May pari kasing nanonood, kaya ayaw eh. So, sige. Sa likod. Ayan. Sige po, tingnan po natin. Sabi na ako, kasama Ayan. Sige po. Tok-tok to, tapo po. Ayan, binubuksan na. Sana. Hindi ka yan. Lalapag ko lang po. Dapat sila may rito. Para makakasagot sila. Ayan. Sige po. Ayun, importante. Dapat may rito ninyo. May dala po lang. May dala ka na. Pero kung ako, di ko naman po automatic naman yung minsan. Ang ginagawa namin kasi nag-good morning. Anyway, peace be with this house and with all who live here. I know. Blessed be God. Sorry. Blessed be God. Blessed be Ulit. God forever. Peace be with this house and with all who live here. Blessed be God forever. Sprinkling. Let this water call to mind our baptism in Christ, who by his death and resurrection has redeemed us. Sorry na yung muna. My brothers and sisters, to prepare ourselves to this celebration, let us call to mind our sins. I confess Almighty God, that to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Have mercy on us, O Lord. Anong ka po doon? Or Saan po kayo tatalon? Wala na, tapos na yun. Saan po kayo tatalon?
Tapos na. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Ang ginagawa namin, kukuha kami kasi ng isang party ng Panginoon na siya ang nagbabasa. Okay. Yun ang ano. Pag sa first and second reading, pero pag sa gospel kayo. Yes, yes. Oh. So, Pero gospel ang provided dyan sa pagbabasa. May gospel ito. Pero kung may gospel po yan, sa ikaw pa rin po ang magbabasa niya. Ikaw. Sahin mo na siya. A reading. then a reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus says, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is a true food, and my blood is a true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have the life because of me. This is the bread that came down from heaven, and like your ancestors who eat and still die, whoever eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. At this point, pwede po kasi may commentary. Okay, yung commentary is parang replacement sa sermon or homily. Okay? Pag wala pong commentary, kunwari sa Sunday, walang commentary, pwede pong i-omit. Pero ito, may commentary siya. So, ano pong gospel ang ginamit niya? Form A, B, C, or D? B. B as in boy. Ngayon punta po kayo sa may per page 35. Nakita niyo po yung B na commentary. Ayan, page 35. 35. Nakita niyo po yung B na commentary. Yan, ang pwedeng pang homily. So pwede mo basahin niyo. Mag-homily siya, pero babasahin niya yung commentary. Sige. Siyempre, hindi mo gagamitin yung A ate, di ba? Kasi yung A, para dun sa A na gospel dito. Yung B, para sa gospel dito. Yeah. Yung C and so forth and so on. O, sige. Jesus always remains with those he loves, who have eternal life because of him. Jesus shared his life with us through his body and blood, spiritual food that brings the very life and love of God into our hearts. Jesus promised that when we receive him in communion, he lives in us and we live in him. Thanks be to God who holds us forever in his heart. Okay. Balik sa page 16. 17 na. Ayan. May responsorial psalm. See page 39 to 42. 39 to 42. Mindful of our people need as well as our own, let us pray. Lord, hear our prayer. So, magbabasa ng isang party ng ng Biblia. So, for people who have stronger belief in the promise of Jesus, we pray. Lord, hear our prayer. For people who do not believe in God's presence in their lives, we pray. Lord, hear our prayer. For people who have grown bitter from their suffering, we pray. Lord, hear our For prayer. people afraid of what the future will bring, we pray. Lord, hear our prayer. For people ever grateful for the gifts of Jesus in Holy Communion, we pray. Lord, hear our prayer. Keep your family, we pray, O Lord, in your constant care, so that under your protection, they may be free from all troubles and with good works show dedication to your name. Through
Christ our Lord. Amen. Please. Now let us pray as Christ the Lord has taught us. Our Father, Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Genuflect. Pakita mo. Pwede naman yan yung memorize. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who hold the supper of the Lamb. Lord, I am worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. The body of Christ. May natira. Kainin mo lahat. Kainin mo lahat. Hindi, kung may manupat. Wala na yung isa lang. Wala ko, bagay. Ayun. Then. Hugasan mo yan. Gasan mo yan. Lalagyan mo rin ng tubig. Nalaglag yung ano. Corporal yun. Corporal. Ayan. Oh. Sige. Safekeeping. Okay? At saka punasan. Hindi, dapat may ibang cloth. Okay. Sige. Next. Final blessing. Prayer after communion. Love. 18. Last part na is. 18. 18 ba? After communion. After communion. Prayer after communion. So, let us pray. All power and ever-living God, may the body and blood of Christ your Son be our brothers, Sister. Sister Stella and brother, a lasting remedy for our body and soul, through Christ our Lord. Amen. Then conclude the rites. Concluding right. Concluding right. May the Lord bless you. Tama. Pero ano tayo? Tama. Tama nga, tama. Pero may nakalimutan. A minister who is not a priest or deacon invokes God's blessing and makes the sign of the cross on himself or herself while saying, May the Lord bless us. The shorter, the better. Amen. Close. Hindi lang siya babasahin. May the Lord bless us and protect us. May the Lord bless us
protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. So yun, basahin natin po yung mga rubrics, yung mga maliliit na paano gagawin. Okay. Father, kasama po namin ni Brother Warren. Kumuha na kami ng isang linggo kasi kami usually na pumunta. So mayroon na si Brother Warren na dala. So alam na talaga niya yung bibigyan namin ng Pero yung naman na niya, yung hugasan yung Kaya nga tinuturo ko sa inyo hugasan niyo eh. Ayun ang isasabi ko kasi ako ang ginagawa natin. Ngayon kasi nilalagsan si Brother Warren talaga na So, kasi nag-observe ako sa talaga. Wala nang kaya anyway, partnership na namin. Kailangan hugasan kasi obligasyon yun di ba? Safeguard the Blessed Eucharist. Huwag mo nang i-delay. Kung kailangan na safeguard yung Blessed Sacrament, right there and then, gawin mo na. Huwag nang i-delay yan. Katulad din yun, ng pagkadala ng Blessed Sacrament sa hapon, huwag ka nang mamalengke o makapag-chismisan dahil hindi ka nakakailan sa simbahan. Since meron itong crumbs that is in danger, safeguard na. Ay, wala akong galit. Parang nagpapaliwanag na lang. Ginagawa namin Father. Yes. And that's why I have to do those slides. Okay? That's why I have to do those slides. Pero kung mga kuya, sa para sa misa, ay wala itong misa. Ay, akala ko may misa magkatapos. Ay, wala po. Sige. So, wala ko kayo misa after. Okay, sige. Enjoy it. Sige. Mga katanong ka. Ay, ang dami. Father, question. I've been doing some normally what I do when I enter the house is to greet everyone. Then the others to lalagyan ng then then when I start, please begin this house and all the kids here. Yes. I go around, aside from the city, I go around the house. That's the only It's not okay. Okay. Let's see. First is, okay, strictly speaking, we don't greet. Okay? Strictly speaking, we don't greet. But since Pilipino tayo, parang nakapabastos ng iimas sa buwan. So what I could suggest is, only a minimal greeting. Good morning, ganun po man. So parang wala na masyadong keep the fun. Next. Tignan po natin yung text ko. Ang text na ginamit po is peace okay. Yung pag-music po kasi ng holy water is what you call an explanatory rite. An explanatory rite brings into existence the text. So, yung text, for example po, yung text natin kalawa dito, let this water call to mind our baptism into Christ, by His death and resurrection has redeemed us. How are you going to explain this in ritual form? Because we're talking about baptism, yung tao lang ang mag-bless dito. Pero since ginamit ni brother yung peace to those in this house and all who live there, okay lang. Kasi yung text niya has a reference to the house, has a reference to the people who is in the house. So pwede po. No problem po to. Okay, pero kung ang text natin, yung text natin katulad nito, involves our baptism in Christ by His death and resurrection to redeem us, hindi mo natin pinipinyagan sa simbahay.
yung tao. So, mas appropriate kung sa tao. Or like a stream in March 9 in the place of the Lord to refresh our lives. So, someone who is living, so doon tayo mag-uwisip. So, it's an experimental. But in that case, sir, pwede po yun. Okay. Yes, anything else, sir? Hindi po pala basta-basta. Madami kayo trabaho. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na kayo? 2 years na. 2 years. Ideally, meron po tinatawag na verse. Ang verse ay verse. Ang verse, ang itsura po niya, parang maliit na bag dito sa leg. Yung may zipper. Ngayon, ano siya? So, bibili ko natin sa mahirap. May mga ready-made na verse na pinag-bibili. Pwede natin yung substitute dito sa Pilipinas. Yung mga bag na lalagyan ng cellphone. Yung mga bag na lalagyan ng cellphone, it's the same thing. It's the same thing. Pwede niyo pong gawing verse. Verse is B-U-R-S-E. So you may wait us dito. Pagsuot po natin yung fixed verse. Pagsuot po natin yung verse na may fixed verse, hindi po siya ibabaw sa loob na nakibabaw sa damit. Dapat po nasa loob. Opo, dapat nasa loob. Ipapasok niyo po sa loob. Kasi yun na po, safeguarding ng Eucharist kung ablutin. Wala akong kasalanan pero excommunicated ako, hindi ko naman pwede i-ikan dun sa Lord. So, papasok po yan sa kami. Ang sabi po dun sa guidelines is conspicuous. Sabi ko sa breast pocket kasi island somewhere should be close to the heart. Yes. So, sa breast pocket. Pwede po sa breast pocket. As long as kasi meron po yung tendency na kahit yung aking singkas, nahulog na yung pics, nabuksan. Kaya kung may fixed verse, po kayo, nakatali rin po siya sa pagkakas. Marami po sa mga harlikan na bag na gano'n. Yung verse, hindi mo. Yes po. Father, yung bibigyan ng communion, kumbaga para tinawag ka na tapos matanggal na meron siyang nakaratay doon. Pwede pa rin naman siyang bigyan, Father, ng communion dahil hindi pa siya lang confess or whatsoever yung Father. Ang tanong po is yung nakaratay po ba, meron po in danger of death. Kung bedridden na po, it's better na may confession. May confession. Pero kung ano ba tawag ito, kung parang hinihintay na lang, bigyan mo siya ng communion kung kaya mo niyang gawin. Pero may special formula po. Tawag po ng pulot yung hayatiko. Ang Tagalog po ng hayatiko is pagtanggap ng pakikinabang bilang pabaon sa mga naghihingalo. Sa Tagalog, diba? Bayatiko. Sa English, bayatiko. Kasi kung yung bayatiko, tumawa po nila yung sa tumawa po nila sa Latin yun. Sa English, bayatiko. Actually, tatlong salita ito. Via-te-ko. Beatitude. I-translate po yan sa Latin ang ibig sabihin, all the way with you. So, pabaon yung communion na yun. Kahit it's a special kind of Holy Communion na pabaon para sa isang maglalakbay patungo sa buhay na ito patungo sa kabila. And I think dapat ito alam nito lang kasi ang communion ministers could administer viatico. Paano po ina-administer ng viatico?
Ganito din po, parang sa communion of the saint. Ang pagkakaiba lang, wala po kasi dyan eh, pero isusulat na lang po natin yung formula. Kahit sa libro po natin mga pari, yun yung nasa pinakasimula para magalingan natin. Saglit lang po. Ngayon hindi ko sa mga anak. Okay. May idadagdag lang po kayo. Okay. So pag tinanggap niyo po, the body of Christ, Amen. Ang sasabihin niyo lang po, pagkatapos niyo pong mag-Amen, ito po formula na po, ito po ang bayati po. May the Lord Jesus Christ protect you and lead you to eternal life. Okay. So kung nga, may the Lord Jesus Christ protect you and lead you to eternal life. Huwag niyo po itong gagamitin kung bedridden na. Palibak ko yung pinapanalaki yung malapit na sa mga. Ito po gagamitin niyo lang. This is a special circumstance for ministers of Holy Communion. Kung hinihintay na lang yung pagpanaw ng tao, ano yun ang hinihintay? Mag-administer po kayo ng bayari ko. Okay? Ano yun? The body of Christ, Amen. Habang nandun sa bibig niya, may the Lord Jesus Christ protect you and lead you to eternal life. That is the bayari ko. Bago niya tayo sa and I think this is the only special case para sa PAT. This is the only special case para sa communion ministry. When you administer kaya. Paano kung hindi niya na kaya tumanggap ng huli? I hope mas mapabilis po yung pagdating ng huli. Hindi naman ganun. Meron mga ganun. Meron po. Prayers for the sick na lang po magagawa natin sa kanila. Lalo na sa ospital. Sa ospital, pag may nakita po kayong ganyan na sign sa mama, huwag niyo pong huwag niyo pong kuwan, huwag niyo pong MPO. Ibig sabihin ng MPO, walang pwedeng ipasok. Tubig, pagkain, at kuwan. So pag may ganyan sa ospital, Pray lang. hindi po pwede. Prayer. Prayer for the sick na lang. I had an experience na nakahiga na yung matanda. Pero still in a way na responsive. But nung binigyan mo na Holy Communion, I just cut a piece. Pwede po yun. Then, ibig kasi yung kaya niya yung kaya. Yung kahit, pwede po yun. Yung magiging, Then I consume it. bayagin ko. Yung bayagin ko yun na po pag yun. Ginawa ko. So yun, kahit maliit pwede. Pero just be careful dyan sa accidents. Pwede po yun. No. Hindi ko. Ako naka-break, naka-pebok ko na po mo. Break na po yan. Pray lang yan, ah. Those are the circumstances na hindi kailangan ibigay po. Naka-colostomy siya. Hindi pa. Doon na tayo. Ay, gastroscopy. Kasi medically, pwede yan ang Hindi na, prayer na lang. Yung pa magiging dahilan para pa malagot yung hininga ng pinapupunta. So, siguro, kung bubuo tayo ng communion kit, patunayan na ako bubuo bilang communion minister. Bubuo ng communion kit po. Ito. Kami yung mga nurse. Ito. Kami namatay yung baby. Tapos ito. Nagbabaptize na kami. Pigs. Meron kaming may right. Kahit maliit na corporal, ito yung corporal ko maliit. Pwede ito yan. Nabaptize na. Maliit na corporal, ano pa po? Holy water,
crucifix, kung sakaling hindi nagawa yung ganito, at least may dalawa. At least may dalawa. And candles. May nabibili sa Lazada pero bakit? So gusto nyo, kadadaya itong mga taga-Lazada ko. Pwede tayong bumuo. Pwede po tayong bumuo. Yes po. Ito po, lagi itong kasama. May nagsabi sa akin na kung Schedule naman kayo pag gusto mag-measure kayo dito. Lagi kasama. Kasi hindi mo mamemorize. Okay. Normally, kung gano'n, paano ko siya mag-confess? How do I remember in the sacrament, lagi may tatlo. But for a sacrament, this is matter, form, and minister. Matter, form, and minister. Diba sa sacraments po tayo? And sa sacraments, there should always be matter, form, and minister. Diba sa isa? Sa Eucharist, ang matter natin is bread and wine. Form is only the words na sasabihin mo. Which is, take this all of you and eat of it. Yun ang form. And minister, sino yung gumagawa? Okay? Pag complete yung tatlong yun, yung sakramento nangyayari. Now, what is the matter, form, and minister for confession? The matter yung matter po ng confession is yung approximate matter is ang babawi, yung pagbabawi ang pinay basol mo. Contrition. Yung isang matter, but another matter is yung sasabihin mo. Pero dapat iisa yun. Okay? Yung approximate matter mo. Yung pagsisisi mo, sasabihin mo. Yun yung matter. Form is yung absolution, ang ministry yung pare. Pero in this case, defective ba yung matter niya? Okay, defective ba yung matter niya? So, pwede natin sabihin, kasi hindi siya magpagsalita. Pero tandaan, na ang matter niya is yung pagsisisi. Pero katawag ka ng pare. At sensitive, pastoral sensitive yung pare. So sabihin niya, isipin mo lahat ng mga gusto mo pagsisihan, dalipad, kaso mo, kapagawian, kahit hindi niya nasabihin, pero at that point, iniisip niya at talagang pinagsisisihan niya yung fact, hindi mo bigay ang solution. Hindi man niya sinabi. Diba? Hindi man niya sinabi. Kasi nandun yung matter, yung matter, yung pagsisisi. And that is why, for example, kung ako kahit nasa ospital ako, may gusto mang umisa, pero sunod-sunod yung kama. E di ba nililig na kasalanan ng isa yung kasalanan ng isa pag magpapakulukan? Hindi ko ipilit bilang pari na sabihin ko lahat sa akin ng mga kasalanan mo. Hindi. Hindi ko mapapatawa. Hindi ko ipilit ko. Sabihin ko, isipin mo na lang. Alam ko gusto kong sabihin. Pero hindi ko pwede sabihin kasi nalulungin tayo. And that calls for pastoral sensitivity. Kasi isang tayo. So, gano'n po. Pwede pa rin ba siya makakumpisa? Pwede. Hindi siya kung silent. Oo. Pero hindi rin po yung maganda kasi na pag tayo na makakumpisa, kaya naman natin magsalita at sabi kasi ni Father, pwede na mag-isa kahit hindi sasabihin nyo pa, hindi po tapos. Parang natuwiran. Pagkatanggalin ng Panginoon nyo pa kaya natin magsalita ba? So, proper measures in the proper context. Yes, po. Okay. Normally, it is the place who opens. Okay? Normally, it is the place who opens the tabernacle. Dapat tingnan muna natin kung ano ba yung ideal situation. Okay? Ang ideal situation
yung pari ang magbubukas. Okay? Pero kung ina-arthritis yung pari, yung kuwan, or gano'n, ibutusan ka na buksan yung tabernacle, or binigyan ng permission para buksan ng tabernacle, pwede nyo pong gawin. Wala naman po yun po sa babae o lalaki. Wala po yun sa babae o sa lalaki. Oh. Yes, pero yung itatago nyo yung susi sa pare para kayo magbubukas, ibang usapan din po yun. Ibang usapan din po yun. Sinabi niyo po sa iyo, Pwede po yun. Ang maganda, alam niyo po yung idea. Ang idea yung pare ang magbubukas. Isa naman po, pag yung pare, hindi niyo pong iabot sa inyo yung siguryo. Huwag niyo pong kukunin yung siguryo. Okay. Hintayin niyo rin pong iabot sa inyo. The body of Christ, ibigay. Now, hindi napansin ko kasi kung kanina. Okay, may ang father na yung siguro yung nagamit na niya. Father of Christ. Father of Christ, hindi naman din ang table. ayaw niyang magbigay. Hayaan niyo na. Adjust na lang. Pero at least, alam niyo yung tama. Para hindi kayo, para kung natapat kayo sa parang nagbibigay, ginawain niyo. Mas naman magpipag-away sa parang. Kaya, tapos kung paano po kayo maglalahad ng Father First and safety, di ba? Safety. Kung maglalabas po kayo ng Austrian versus Korea, ilalahad niyo sa kanila. Alam po natin na yung Austrian nasa ibabaw ng si Korea. Okay? Para kung may malaglag man, hindi yan pupunta sa paso. The body of Christ. Kung pwede mang mas mababa niya. Iba po kasi usapan niya, the body of Christ. The body of Christ. Dapat ganun lang. Kung saan mo yung tapat, kahit sa pigs, mas mayroon sa pigs. Diba? Magbibigay ka sa may sakit. That's your need. Hindi mo kailangan, this is the body. Diba? Tapat niyo po dito. Pag may mauulog, wala kayo sa kasalanan. Kasi dito siya mauulog. So, meron pa po ba? Meron pa po ba? Father, observation lang kasi, wala sana dito. May ibang minister kasi exaggerated. Body of Christ. Kahit pa kas. There are like that. I hope wala dito. But, meron ako nakikita. Kaya sinasabi po natin, no, dapat alam po natin ginagawa natin. Dapat pinoprotektahan natin. Pinoprotektahan natin yung sakramento at all costs. Dapat at sa pamamagitan ng pagproprotekta natin sa sakramento. So pamamagitan ng pag-demonstrate natin po ano yung mga practical na bagay tulad ng mga ganito. Napapakita din natin yung devotion natin sa sakramento. Na hindi lang siya parang flyers na pinapamagod. Syria na pagkasal-kasal lang. Yes po, sir. But up until recently, this past months when we've been giving the communion, meron pong bumubuto sa amin mga sakristan. Dati wala, but now it's a practice na when we go, may lumalapit na sa aming sakristan. In the absence of a padre na dala nila to catch the Holy Eucharist, may dalaw silang purifier. May we ask them to assist us to hold it under the palm of those who are receiving the communion or Naiintindihan ko po kung bakit sila may purifier for the lamp. Nagamit po yung correct pangkulas po yun sa
napansin na maglalagay ng konting tubig. Kasi kahit saan po nanggaling? Okay, I'll go to the history ko na. Saan po nanggaling yung practice ko na gano'n? Before Vatican II, pag ang os siya nahulog sa floor, huwag yung gagawin niya. Ang mangyayari doon, alam niyo po kung bakit yung cruets meron po siyang platito sa ilalim. Ang gamit po ng platito nyo, pag nahulog po sa floor, yun ang pang-cover ng pare. Para pagkatapos ng misa, babalikan po yun ng pare at ang dala niya, meron po siyang purifier na medyo basa. Medyo basa. I-retrieve niya yung hostia. Ngayon, hindi pa may particles siya, hindi mo na nakikita. Gagamitin ng pare yung purifier para punasan yung nakahulugan ng hostia. Tapos yung purifier na yung i-upload bago labahan. Okay? Ngayon tinatap natin, okay, fine. Yung mga sample natin, ano yung mga sample natin, meron na silang purifier. Ang problema mo kasi, ang dapat din hawak nila, communion paten. Ano ang pwedeng pang communion paten? Hindi siya sa ilagay. O communion paten. Ang problema kasi kung yung purifier ang nilalagay sa ilalim, dahil flimsy yung cloth, hindi ka makakasigurado yung crumbs nandito. Hindi ka tulad sa sasabot mo. So sana talaga pero tinatawag na may communion paten sa pagbukin. Reveal na yung iyon ko sa inyo. Tama. Opo, siya magkopatso po. Ngayon ni Father ito, i-upload ni Father. So, ipad na sa tubig. Kasi, for example, kasi meron mga pagkakataon na gano'n, na ayaw niya kahit nahulog sa floor. Okay na kung nahulog sa floor, naapakan. Pero masama yung inapakan, meron naapakan daw business bago naapakan, nadumi na or cut. So, syempre, kung parang hindi ko kaya yata kainin yun. Diba? So, ano, kasi, ang po kasi ng batas, doon sa mga libro sabi, as kung kayang kainin ng pari yun at hindi siya magsusuka, okay lang, yun ang nasa libro. Pero kung if it induces vomiting sa kanya, kasi may alin na kasi dun sa may posture, i-upload mo na. Yun yung ano, yun yung pwede pala. So, also, may mga reasonable na pamamalakad para. Meron kasi minsan yung sa door na nahulog yung hostia, tapos kinuha lang yung father ng hostia. Tapos, kung doon lang, nagtaka ako, anong gano'n kung mga altar servers, ito pag nahulog, at least kung nasa sila yung place. Kaya nagtaka ako, tapos, may mga, syempre, tapak-tapakan na niya. Pero, ang problema naman doon, hindi basa yung So, may konti pang kanya pa ng konting catechism, pero syempre hindi natin yan magagawa ng isang bubuhan na it will manifest over time. Sa kanila naman eh. So, kung bakit naman nagsagot tayo control, basta siguraduhin natin hindi tayo nakagawa. So atmosphere, here. You know, kung i-summarize ko po lahat,
how do you protect the sacral allegations of your faith? You know, ask ministers of Ako na-experience na isang pagkatapos ng minister sa padre ng defense. Yung padre, ginagawa mo corporal. pagkatapos yung kandila sa altar, yung pinatong. Ay, itinabi lang po yun. Opo. Okay. Pagkatapos ng misa, parang as a minister, sinabi ko yung next na pare kasi hindi natin alam kung sino ang So, nalimutan na. Nalimutan ko ng pari ko. Tapos, sinabi ko na parang Ano yung ginawa na sa tulad ng pari? siya na Otherwise, kung hindi na pa niya, excommunicated yung pari. Ang una, talaga, kung hindi po na remedy yun, excommunicated yung mga pari. So the next response, sir, ang bago. Since na-remedy, okay na po siya. Opo, hindi siya nabuong pulukan. Okay na po yun. Pero yun po Ay, yung yung mga baka po, delikado nasusubukan na, may natira ka. sitwasyon. Pwede ibalik sa altar yun. Diba, nagsusubo po ako. Tama po yun. May natira pang tatlo. At least naging charitable po kayo sa pari. Pwede balik, pwede ay kung sabi sa iba. Kasi baka Pwede kainin hindi yung alam ng tatlo. pari. Tama po Pwede yun. kainin tatlo. Pwede And pang what is marami. like, alam niyo kung kakang masaya sa mga ganito Altar po. sitwasyon. Kaya mo ito. Kasi hindi na po napapakita na aware kayo sa mga ginagawa niyo. Kung hindi kayo aware, iiwan na lang natin na kaya namin. Sobrang dami na eh. Balik na lang Pero gaya. kahit aware kayo sa ginagawa. nag-experience pa rin nung naubusan ng Contact ng piraso, pwede mo na, di ba? pagkatapos. Ang Pero ginano kung mong pare, sa aftermath mo, napakuha ng- Hindi po, yun ba nagtumino ka? Pero Nagbibigay ka na lang ng kalis. Sa dito sa Opo, sa sa misa. St. Vincent. May natira pang tatlo. strictly speaking, Balik ko na sa altar na ka. strictly speaking, pero it was a new regulation. I think that is 2000 and kalalabas lang ng regulation in 2019 bago naging batas yun. Ang sabi, hindi pwedeng gawin yun. Hindi po pwedeng gawin yun. Kung sa akin po, kung nakukulang, yung alak na lang ibibigay ko. Pero sasabihin ko sa konti lang. Diba? Konti lang. Maswerte kung nasa dulo. Kasi kung medyo marami-rami pa, ako sa'yo na lahat. Ubusin mo. Ubusin mo. Nangyari po yan sa akin sa tublay sa bangko. Wala pong kaosya-osya sa puso. Wala akong dala. Alam ko po lang yung nasa tabernacle. Sabi ko ganito. Gusto ko communities. Kasi ibigay niyo lang lahat ng kaosya ko kayo do not break. Patuloy yung ibigay. Yung mga hindi kwan, yung mga hindi makakatanggap, papasukin niyo sa simbahan kasi paiinumin ko sila. Sasadyain ko na natuloy yung kalis ko. Diba? So, patuloy lang kung ganyan. Naalala ko yun kasi December 31 po yun. Bago mag-New Year, naalala ko. Kaya yun. So, sige, nakita ko na naubos na yung question ng mga community ministers sa likod. Sige, natin po kayo, pasok po kayo. Kaya apat. Na ganito kalaki yung kalis ko. Inubos ko po siya pagkatapos ko ng isa. Saya-saya po. Ito po yun, hindi po biro yun. Saya-saya ko. So, Father, kunyari yung the consecrated host, hindi consecrated one. Unconsecrated. Yes, As much as possible. Kasi hinatulan ng kuya ng Roma. Sabi sinabi na hindi pwede. It's good for your readings para pag ito talaga specifically sa misa, no? Specifically para sa mga defects sa misa.
specifically rin kung paano aayusin. Pwede po natin basahin, pwede po natin makita sa Vatican website. Redemptionis Sacramento. Redemptionis Sacramento. Yan po yung document na nag-judge na hindi po pwede gawin yun. Okay. At pag nasa Vatican website po ito, magigilin po natin sa Paulines. Lahat po ng mga tanong po ninyo tungkol sa Eucharistia at kwan, nandito po siya. Kung mangyayari, kung pauulog, kung kwan, pwede ba ito? Hindi pwede. Ito po ang dokumento makakasagot ng inyong mga katanong. Redemption sa Sacramento. Para po maniwala po kayo sa akin na hindi po sabi-sabi yung sinasabi ko. Dito ko po kinukuha kung ano po yung mga sinasabi ko. Kaya hindi po sarili ko opinion ko dito po sa mga documents. Redemption is Sacramento. Mababasa niyo po yung mga 15 minutes lang. Hindi na mahaba yung document. Nandiyan na rin po. Paano kayo papakumun yun? Yung file. Nandiyan po lahat. Okay na po tayo. Bakit tayo nga? Oo, nagkaan naman upang protektahan ng thank you very much po sa paglalaan po ng oras. Panahon at tekna sa ating ngayong hapon to. Maraming but this is our opportunity to improve even more our ministry in the church. Kasi kailangan po na sila. Yun po po. Kailangan po lahat po. Kailangan po natin ang isa sa simbahan. Kailangan po natin tulungan para mapapalaan ang buhay ng isa't isa. Kasi yan po ang ating pinamakas. Maraming salamat po sa inyo.